ng kanyang ngalan. Purihin siya ay awitan at papurihan magpakailanman. Purihin siya ay awitan at papurihan magpakailanman. Sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Mga kapatid, aminin natin ang ating mga kasalanan upang tayo'y maging marapat gumanap sa banal na pagdiriwang. Tayo pong lahat, inaamin ko sa makapangyarihang Diyos At sa inyo mga kapatid, na lubha akong nagkasala sa isip, sa salita at sa gawa, at sa aking pagkukulang. Kaya isinasamo ko sa mahal na Birheng Maria, sa lahat ng mga anghel at mga banal, at sa inyo mga kapatid, na ako'y ipanalangin sa Panginoong ating Diyos. Kaawaan tayo ng makapangyarihang Diyos, patawarin tayo sa ating mga kasalanan, at patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, para mo ng awang ilayo sa amin araw-araw ang lahat ng mga sumasalungat sa amin at humahadlang, upang ang aming buong katauhan ay magkaroon ng kalayaan para kusang sundin ang iyong kalooban. Sa pamamagitan ni Jesucristo, kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Magsiupo muna ang lahat. Pagbasa mula sa sulat ni Apostol San Pablo kay Filemon. Pinakamamahal ko, ang iyong pag-ibig ay nagdulot sa akin ng malaking katuwaan at kaaliwan. Sapagkat dahil sa iyo, sumigla ang kalooban ng mga banal. Dahil kay Kristo, maaari kong sabihing dapat mong gawin ito. Gayunman, pag-ibig ang nagbunsod sa akin upang makiusap sa iyo. Akong si Pablo, sugo ni Kristo Jesus, at ngayon nakabilanggo dahil sa Kanya, ay nakikiusap sa iyo tungkol kay Onesimo, na naakit ko sa pananampalataya, samantalang ako'y naririto sa bilangguan. Dati, wala kang pakinabang sa Kanya, ngunit ngayon malaking tulong siya sa ating dalawa. Pinababalik ko siya sa iyo at para ko na ipinadala sa iyo ang aking puso. Ibig ko sanang panatiliin siya sa aking piling upang sa halip mo, siya ang maglingkod sa akin habang ako'y nakabilanggo dahil sa mabuting balita. Ngunit ayokong gawin iyon nang wala kang pahintulot upang hindi maging sapilitan kundi kusa ang pagtulong mo sa akin. Marahil nawalay sa iyo ng kaunting panahon si Onesimo upang sa pagbabalik niya ay makasama mo siya habang panahon, hindi na bilang alipin, kundi isang minamahal na kapatid. Mahal siya sa akin, ngunit lalo na sa iyo, hindi lamang bilang isang alipin, kundi isang kapatid pa sa Panginoon. Kaya't kung inaari mo akong katunay na kasama, tanggapin mo siya tulad ng pagtanggap mo sa akin. Kung siya may nagkasala sa iyo, o nagkautang sa kaya, sa akin mo singilin, ako ang siyang sumusulat nito,
ako si Pablo na mag-ubayad sa iyo. Hindi ko na ibig banggitin na utang mo sa akin ang iyong pagkakilala kay Kristo. Pinakikiusap ko sa iyo, alang-alang sa Panginoon, pagbigyan mong aking kahilingan, dulutan mo ng kaligayahan ng puso ko bilang kapatid kay Kristo. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Mapalad ang kinukupkop ng poong Diyos ni Jacob. Mapalad ang kinukupkop ng poong Diyos ni Jacob. Ang maasang lagi, Panginoon, panig sa naapi, ang Diyos na hukom, may pagkaing handa sa nagugutom. Mapalad ang kinukupkop ng poong Diyos ni Jacob. Pinalaya niya ang mga nabihag, sinasauli, paningin ng bulag, lahat ng inapi ay tinataas, ang mga hinirang niya'y nililingap. Mapalad ang kinukupkop ng poong Diyos ni Jacob. Isinasanggalang ang mga dayuhang sa lupain nila'y doon tumatahan. Tumutulong siya sa balot ulila, masamang balangkas, pinipigil niya. Mapalad ang kinukupkop ng poong Diyos ni Jacob. Walang hanggang hari ang Diyos na Panginoon. Ang Diyos mo Siyon ay mananatili sa lahat ng panahon. Mapalad ang kinukupkop ng poong Diyos ni Jacob. Magsitayo po ang lahat. Hallelujah, 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 Hallelujah. Ako'y puno, kayo'y sanga. Kapag ako ay kaisa, kayo'y tiyak na namumunga. Hallelujah, 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 Hallelujah. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Lucas. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, si Jesus ay tinanong ng mga Pariseo kung kailan itatatag ang kaharian ng Diyos. Sumagot siya, ang pagsisimula ng paghahari ng Diyos ay walang makikitang palatandaan at wala ring magsasabing nagsisimula na roon o rini, sapagkat ang totoo'y nagsimula ng maghari ang Diyos sa puso ng mga nananalig sa Kanya. At sinabi niya sa mga alagad, darating ang panahong hahangarin ninyong makita ang isa sa mga araw ng Anak ng Tao. Ngunit hindi ninyo makikita iyon, at may magsasabi sa inyo, naroon siya o narinig siya. Huwag kayong pumunta upang siya'y hanapin. Sapagkat pagsapit ng takdang araw, ang Anak ng Tao'y darating na parang kidlat. Ngunit kailangang munang magbata siya ng maraming hirap at itakwil ng mga tao sa ngayon. Mga kapatid, ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Magsiupo muna ang lahat. Magandang umaga po sa lahat.
Alam kong nahihirapan kayong makinig. Ako naman ay nahihirapang magsalita. Ganun pa man, sa araw na ito ay ating pagnilayan ang mensahe ng Ebanghelyo. Unang-una, pumasok muna tayo dun sa konteksto. Bakit ang mga Pariseyo ay nagtatanong at humihingi ng tanda ng kaharian ng Diyos? Ang mga Pariseyo ay naniniwala sa muling pagkabuhay. Naniniwala sila na mayroong kaharian. Kaya ang pagtatanong nila ay hindi pagtatanong upang masatisfy ang kanilang kaalaman, kung hindi upang i-mock. Ano ba yung mock sa Tagalog? Mockery. Parang tuksuhin, parang sapilitang magsalita si Jesus tungkol sa kaharian ng Diyos. Kaya matalino talaga si Jesus bilang tao. Siya ay matalino sa pagsagot sa mga taong hindi totoo yung kanilang sinasabi. Kaya sinabi niya sa mga Pariseyo na ang kaharian ng Diyos ay nagsisimula na sa inyo. Ang kaharian ng Diyos na bilang sentro ng katuruan ni Jesus ay hindi lamang isang spiritual reality. Ito po ay physical reality na totoong may langit. Kung papaanong totoong may impyerno, totoo pong may langit. Dahil kung walang langit, hindi ito ang magiging sentro ng katuruan ni Kristo. Dahil kung walang langit, walang cross na makikita. Dahil kung walang langit, walang misang ginaganap sa mundong ibabaw. Dahil kung walang langit, walang mga anghel na nagtatanod sa kaniyang banal na tabernakulo. Dahil ang langit ay hindi lamang isang spiritual reality. At bakit ito? Ito ay ang physical reality na gusto rin nating makamit pagdating sa katapusan ng ating buhay. Ito rin ang realidad na sa pagbalik ni Jesus, ito ay ating matatanggap. Kaya sa pagkatapos niyang kausapin ang mga Pariseyo, siya ay tumingin naman sa kaniyang mga alagad upang huwag nilang hanapin ang kaharian ng Diyos sa ibang lugar. Dahil ang kaharian ng Diyos ay here and now. Naririto at nararanasan natin ang kaharian ng Diyos kung tayo ay nakatuon sa kaniyang salita at sa kaniyang mga himala. Ito ang kulang sa pag-unawa ng mga Pariseyo. Yun bang nakita na nila at nasaksihan ang mga himalang ginawa ni Jesus at ang iyang pagtuturo kung ano ang kaharian ng Diyos. Napakaraming bagay na ang kaniyang ginamit upang maunawaan ng mga tao kung ano ang kaharian ng Diyos. Hindi ba't lagi nating naririnig na ang kaharian ng Diyos ay katulad ng isang lambat? Ang kaharian ng Diyos ay katulad ng babaeng nawawala ng pilak. Ang kaharian ng Diyos ay katulad ng lebadura. Marami pang bagay na konektado sa ginagawa ng tao sa araw-araw. Bakit? Dahil ang kaharian ng Diyos ay ang una nating ginagawa at una nating nararanasan. Kayo po, kapag ang buhay niyo ay gusto niyong maging nasa kaharian ng Diyos, gagawin mo kung ano ang tama, kung ano ang dapat. Kung gusto mo na ang buhay mo
ay nasa kadiliman o nasa impyerno, kaya mo ding danasin ang impyernong iyan kahit na ngayon pa lamang. Kaya nga minsan, huwag ninyong sasabihin, makalayas na nga sa impyernong bahay na ito. Bakit impyerno? Kasi palaging nag-aaway, kasi walang katahimikan, kasi walang pag-ibig. Dahil ang tao mismo ang gagawa ng impyerno sa kaniyang buhay. Ang tao ang dadanas kung ano ang kaharian kung tayo ay nakaugnay palagi sa mga kilos at gawa, sa mga kautusan at sa biyaya ng Diyos. Kahapon may isang nanay na humingi ng advice. Sabi niya, Father, ano po ang aking gagawin? Ang aking pong nanay at tatay ay nakapisan sa amin. Kasama ang aking isang kapatid at ang kanyang asawa na may sakit, kasama ang kanilang 3 anak. Ako po ay may anak din. Ang asawa ko po ay nasa abroad. Ano po ang problema? Nasa amin po yung 5. Kami ang nagpapamilya. Kami ang nagpapakain. Ako ang nagpapaaral. Yung asawa ko at ako ang sumasalo sa lahat ng kanilang gastusin sa bahay. Ay ano po ang gusto niyong mangyari? Napapagod na po ako. Napapagod na rin ang aking asawa. Pag kayo nasa ganong sitwasyon, anong pakiramdam? Di po ba mabigat? Dahil maraming umaasa sa iyo. At pag hindi mo na ibigay ang kanilang pangangailangan, sila pa yung nagagalit. Gayong sila na ang walang contribution sa inyong buhay. Sabi ko, may pamilya na pala kayo. Meron kang 3 anak. Bakit nakakaya ninyong buhayin ng iba? Ngayon nahihirapan ka. Kailangan mong turuan ang mga taong magbanat ng kanilang buto upang maunawaan ang sitwasyon ng buhay. Kung palagi mong titingnan ang sitwasyon mo at sitwasyon nila, hindi ka makaaalis sa sitwasyong naririyan ka. Araw-araw, palagi mararamdaman mong nauupos ka dahil ikaw din ang gumagawa ng kwento ng buhay mo. Kung gusto mong maging mapayapa ang kwento ng sarili mong pamilya, turuan mo ang iba na hanapin ang kanilang langit. Huwag mong hayaang umasa sa iyo dahil hindi mo tinuturuan ng tama kung ano ang gagawin nila sa kanilang buhay. Walang problema sa iyong nanay at tatay. Ang problema ay dun sa kapatid mo at asawa niya at 3 anak na umaasa sa iyo. Natatakot kang magsalita sa kanila. Pero hindi ka natatakot na habang tumatagal, nasisira ang sarili mong pamilya. Dahil ang mga taong umaasa ay pupunuin ka, sasagarin ka, at hindi iyon titingin ng utang na loob kailanpaman. Hanggat hindi natin kayang turuan ang mga taong umaasa sa iyo. Umaasa tayo sa Diyos, pero ang pag-asa na iyon ay kailangang inilalagay natin sa buhay.
Hindi lamang tayo umaasa sa langit, hindi lamang tayo umaasa sa kaharian ng Diyos, bagkus gumagawa tayo ng paraan upang unawain at isabuhay ang kaharian ng Diyos na yan ngayon. You can experience heaven while on earth by doing good and doing what is acceptable to God. Mararanasan mo din ang impyerno kung hindi ka marunong mag-isip kung ano ang tama at kung ano ang sapat para sa Diyos. Kaya sinasabi ni Jesus, ang paghahari ng Diyos ay nasa sa inyo. You decide kung ano ang dapat mong gawin. Sa inyong mga kamay, may hawak kayong ibon. At ang ibon na yan ay nakatago sa inyong likod. Magtatanong kayo sa iba, ano ang ibon? Buhay o patay? Anong gagawin mo? Kapag sumagot yung kausap mo na buhay, anong gagawin mo sa ibon? Papatayin mo para siya'y mapahiya. At pag sinabi naman ng kaharap mo na ito ay patay, pakakawalan mo para siya'y mapahiya. Ang desisyon ng pagsunod sa Diyos ay nasa inyong kamay. Anong gusto nyo ngayon? Langit o impyerno? Nasa inyong kamay. Kahit na mawalan ako ng boses, kaka-explain. Pero ang desisyon pa rin ay nasa ating kamay na sumunod o umiwas sa pagmamahal at awa ng Diyos. Mag-iingat po kayo ngayong araw. Pagpalain tayo ng poong may kapal. Magsitayo na po ang lahat. Minamahal kong mga kapatid, manalangin tayo ng may ganap na pananalig sa Panginoon ng buhay na naghihintay sa atin sa dulong hangganan ng daan ng buhay. Sumaamin nawa ang iyong paghahari, Panginoon. Sumaamin nawa ang iyong paghahari, Panginoon. Ang simbahan, naway palagi ang hihanda ang mga tao sa pagtanggap kay Kristo sa kanyang pagbabalik. Manalangin tayo. Sumaamin nawa ang iyong paghahari, Panginoon. Sa pagpapasyang kumilos para sa katarungan at kapayapaan, ang mga Kristiyano naway pagbuklirin ang lahat ng tao ng sama-sama sa pananampalataya at pag-asa at ihanda sila sa muling pagdating ni Kristo. Manalangin tayo. Sumaamin nawa ang iyong paghahari, Panginoon. Ang mga trahedya, gawa man ng tao o ng kalikasan, naway hindi magpaligalig o magpahina ng ating pananampalataya. Manalangin tayo. Sumaamin nawa ang iyong paghahari, Panginoon. Ang mga may sakit, naway tanggapin si Jesus sa kanilang mga puso at makita siyang kasakasama nila sa kanilang dinaranas ng mga pagsubok. Manalangin tayo. Sumaamin nawa ang iyong paghahari, Panginoon. Yaong mga yumao, naway mapalaya mula sa mga suliranin ng mundong ito at lumigaya sa walang hanggang kapayapaan. Manalangin tayo. Sumaamin nawa ang iyong paghahari, Panginoon. Ama naming nasa langit, lagi kang malapit sa amin. Alam mo ang aming mga pangangailangan, higit pa sa aming pagkabatid. Tulungan mo kaming maging mulat sa iyong presensya, ngayon at magpas sa walang hanggan. Amen.
aming alay sa iyo, Panginoon. Ang tinapay at alak na iyong kaloob upang gunitain ang iyong buhay na inialay nang tayo'y magdiwang bilang isang sambayanan. Magsitayo na po ang lahat. Manalangin kayo mga kapatid upang ang paghahain natin ay kalugdan ng Diyos Amang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay, sa kapurihan niya at karangalan sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumikha, kalugdan mo ang paghahain ng mga natitipon dito upang ang aming ginaganap na pag-aalay sa sarili ng anak mo ay aming pakinabangan sa kaniyang pamamagitan kasama ng Espiritu Santo magpas sa walang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Itaas sa Diyos ang inyong puso at diwa. Itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay ngang marapat na ikaw ay aming pasalamatan. Sa iyong paglingap at kagandahang loob, ang tao'y nilikha mo't pinangasiwa sa sansinukob. Sa hangad mong siya'y iwastong lubos, siya'y pinagdusa mo sa kaniyang pagtalikod. Sa iyong paggiliw, iyong ipinahintulot na makabalik siya sa pamamagitan ni Kristo Jesus. Kaya kaisa na mga anghel na nagsisiawit ng papuri sa iyo, nang walang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Santo, 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 Panginoong Diyos ng mga hukbo, napupuno ang langit at lupa ng kadakilaan mo, o sana sa kaitaasan. Pinagpalang na paririto sa ngalan ng Panginoon, o sana sa kaitaasan. Magsiluhod po ang lahat. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan. Kaya't sa pamamagitan ng iyong Espiritu, gawin mong banal ang kaloob na ito upang para sa amin maging katawan at dugo ng aming Panginoong Hesukristo. Bago niya pinagtiis ang kusang loob na maging handog, hinawakan niya ang tinapay, pinasalamatan kaniya, pinaghati-hati niya iyon, iniabot sa kaniyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at kanin. Ito ang aking katawan na ihahandog para sa inyo." Gayun din naman, noong matapos ang hapunan, hinawakan niya ang kalis, muli kaniyang pinasalamatan, inabot niya ang kalis sa kaniyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at inumin. Ito ang kalis ng aking dugo, ng bago at walang hanggang tipan, ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat sa kapagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin ninyo ito sa pag-alala sa akin." Magsitayo na po ang lahat. Ipagbunyi natin ang misteryo ng pananampalataya. Si Kristo'y namatay, si Kristo'y nabuhay, si Kristo'y babalik sa wakas ng panahon. Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-alala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak. Kaya't iniaalay namin sa iyo ang tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami iyong minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Isinasamo namin kaming magsasalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Ama,
Lingapin mo ang iyong simbahang laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig, kay San Francisco na aming Papa at ni Jose na aming Obispo at ng Tanang Kaparian. Alalahanin mo rin ang mga kapatid naming nahimlay nang may pag-asang sila'y muling mabubuhay, gayon din ang lahat ng mga pumanaw. Kaawaan mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kaawaan mo at pagindapating kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas. Kaysa ng mahal na Birheng Maria na ina ng Diyos, ng kabiyak ng puso niyang si San Jose, kaysa ng mga apostol ni San Juan Bautista, at ng lahat ng mga banal na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo, maipagdiwang nawa namin ang pagpupuri sa ikararangal mo sa pamamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Heso Kristo. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya at sa Kanya, ang lahat ng parangal at papuri sa iyo, Diyos, Amang makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Sa tagubilin ng nakagagaling na utos at sa turo ni Jesus na Panginoon natin at Diyos, ipahayag natin ng lakas loob. Ama namin, Sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo, mapasa amin ang kaharian mo, sundin ang loob mo dito sa lupa para ng sa langit. Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw at patawarin mo kami sa aming mga sala para ng pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin. At huwag mo kaming ipahintulot sa tukso at iadya mo kami sa lahat ng masama. hinihiling namin kami iadya sa lahat ng masama. Pagkalooban ng kapayapaan araw-araw, iligtas sa kasalanan at ilayo sa lahat ng kapahamakan, samantalang aming pinananabikan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming si Heso Kristo. Sapagkat iyo ang kaharian at ang kapangyarihan at ang kapurihan magpakailanman. Amen. Panginoong Heso Kristo, sinabi mo sa iyong mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo, ang aking kapayapaan ang ibinibigay ko sa inyo. Tunghayan mo ang aming pananampalataya at huwag ang aming pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa, ayon sa iyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon naway laging sumainiyong lahat. At sumaiyo rin. Magbigayan kayo ng kapayapaan sa isa't isa. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, ipagkaloob mo sa amin ang kapayapaan. Magsiluhod po ang lahat. Ito ang kordero ng Diyos, ito ang nag-aalis ng kasalanan ng sanlibutan. Mapapalad ang inaanyayahan sa kaniyang piging. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo. Ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Para sa lahat ng tatanggap ng banal na komunyon, sasagot po tayo ng amen pagkasabi ng pari o ng lay minister ng katawan ni Kristo. Isubo agad sa bibig bago umalis sa harapan ng pari o lay minister. Sumunod po tayo. Panginoon, narito ako, naghihintay
mo, lahat ng yaman ko ay alay ko sa'yo. Ikaw ang tanging buhay ko. Batid ko nga at natanto sa kasulatan yung turo. Pakikinggan at itatago sa sulok ng puso. Panginoon, narito ako, naghihintay sa utos mo. Lahat ng yaman ko ay alay ko sa'yo. Ikaw ang tanging buhay ko. Announcement. Available pa rin po ang ating mga All Souls envelope. Sa mga nagnanais, maaari kayong kumuha malapit sa mga pintuan ng ating simbahan o sa information card. Isulat lamang po ang mga pangalan ng mga kamag-anak, kaibigan at mga kakilalang na mayapa o sumakibilang buhay na. At sa buong buwan ng Nobyembre, ito po ay ating isasama sa lahat ng mga misa na nagaganap sa ating simbahan. Mga paalaala sa mga nagsisimba. Pagkatapos ng misa, wiwisikan po ang lahat ng banal na tubig. Pinakikiusapan ng lahat na manatili lamang muna sa inyong mga lugar. Tanging sa Quezon Boulevard o sa Plaza San Juan lamang ang labasan ng lahat. Sumunod po tayo. Maraming salamat po sa inyong pagdalaw at pagsisimba sa Basilica Menor at Pambansang Dambana ni Jesus Nazareno. Magsitayo po ang lahat. Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, tinatanaw naming utang na loob ang banal na pakikinabang at iniluluhog namin ang Espiritu Santo ay mag-umapaw sa kalooban naming kaniyang tinitigib ng iyong kadakilaan upang ang iyong kagandahang loob ay manatili sa amin palagian sa pamamagitan ni Hesukristo, kasama ng Espiritu Santo, magpas sa walang hanggan. Amen. Mga kapatid, ating ipagdasal ang ating mga minamahal na yumao at ang lahat ng mga kaluluwa sa purgatorio. Panginoon naming Diyos, Ama namin, Ikaw po ang dahilan ng aming pagsilang, sa iyo galing ang aming hiram na buhay. Buong kababaang loob po kaming nananalangin, at kami nagmamakaawang kalugdan mo po ang mga kaluluwa na mga pumanaw na sa mundong ito. Sila naway magkamit ng buhay sa iyong piling. Alisin mo ang anumang mga karumihan ng kasalanan upang sila ay maging marapat sa iyong walang hanggang kalinisan. Iahon mo sila mula sa purgatorio
at bigyan ng puwang sa iyong kaharian sa langit. Kapayapaan kailanman ang igawad ng may kapal sa mga yumaong nagsipanaw. Sila naway silaya ng iyong ilaw na walang hanggan. Amen. Mapanatag nawa sila sa kapayapaan. Amen. Sumainyo ang Panginoon, At sumaiyo rin. yumuko kayo para sa pagbabasbas. Mahal na poong Jesus Nazareno, inihayag mo sa pamamagitan ng krus ang walang maliw na pag-ibig ng Diyos sa sangkatauhan. Pakinggan mo po ang kahilingan ng iyong angkan na nagsusumamo sa iyo. Makamtan nawa nila ang iyong katugunan at tanggapin ang kasagutan na may utang na loob na tinatanaw. Basbasan din po ninyo ang mga daladala nilang mga imahen at dasalan. Sa pamamagitan ng bendisyon na ito, naway maalala nila ang mga pangako nila noon sa binyag, na ikaw ang kanilang iibigin at paglilingkuran bilang Panginoon magpas sa walang hanggan. Amen. At pagpalain kayo ng makapangyarihan at mapagmahal na Diyos, ang Ama at Anak at Espiritu Santo. Amen. Humayo kayong taglayang kapayapaan ng poong Jesus Nazareno. Salamat sa Diyos. Padre Jesus Nazareno, sinasamba ka namin. Pinipinto ka namin. Aral mo ang aming buhay at kaligtasan. Nuestro Padre Jesus Nazareno, iligtas mo kami sa kasalanan. Ang krus mong kinamatayan ay sagisag ng aming kaligtasan. Nuestro Padre Jesus Nazareno, dinarangal ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, niluluwalhati ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, dinarangal ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, niluluwalhati ka namin.